Iba naman ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Siksikan ang mga pasaherong Indio at Chino. Mainit dito at maingay ang makina ng bapor. Nag-uusap sina Kapitan Basilio at Isagani tungkol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Tinitiyak kong hindi maisa sa katuparan ang Akademya ng Wikang Kastila. Ay sa katuparan po, Kapitan Basilio. Hinihintay na lang namin ang pahintulot. Sasalungatin yan ni Padre Sibila. Bayaan ninyong salungatin, kaya nga naririto tayo ay bansa bapor, ay para makipagkita sa general na nasa Los Baños. Nakakuha man kayo ng pahintulot, ngunit saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Mayroon na po, aambag ang bawat estudyante. At ang mga magtuturo? Ang mayamang si Makaraig ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukalang iyan. Sa ngayon, hindi mapag-aaralan ang Latin. Lumapit si Simon. Ipinakilala ni Basilio kay Simon ang kaibigang si Isagani. Tinanong ni Simon si Isagani kung totoo bang ang mga tao sa kanilang lalawigan ay hindi makabiling alahas dahil sa karalitaan. Hindi naman po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala po akong masamang ibig sabihin. Samahan niyo na lang po akong uminom ng serbesa. Salamat po, pero hindi kami umiinom ng serbesa. Lumisan si Simon, samantala itinuloy naman ni Basilio at Isagani ang kanilang pag-uusap. Bakit mapusok ka ngayon? Ewan ko, para ako natatakot sa taong. Di mo ba siya kilala? Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Totoo? Ganyan ang narinig ko sa mga taong pumupuri sa kanya kapag kaharap at kapag katalikod, siya'y minumura. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Palaez, Pecson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa dahilan ang pagtuturoy gagawin sa gabi ay maaaring sabihing magiging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan sa Malolos. Nakasisira sa karangalan ng universidad. Masisira kung masisira. Mabibilitang sumang-ayon ang universidad. Dahan-dahan, mga Ginoo. Ako hindi makaprayle. At alam nyo ang aking simulaing makabago. Ngunit kailangang aminin natin na ang kay Cesar ay para kay Cesar. Na ang paaralang iyan ng artes officios ay ang mga prayle ang magsusumikap. O ang aso ng manggugulay. Ngunit, samantalang wala tayong nalalamang masama, huwag tayong magkakamali ng hinala sa kalayaan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na. Binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa ating inini. At batid kong higit ito sa ating inakala. Ang pamahalaan na ito ay nararapat nating palakasin at ipakita sa kanya ang ating pagtitiwala. Ang sanhi ng pagpupulong na ito ay upang ibalita sa atin ang tagumpay. At bukas, makikita natin na magkakamit ng papuri at pagkakilala sa bayan ang mga pagsusumikap natin. Mabuhay Kitangloban! Mabuhay Kitangloban! Dumating si Makaraig habang isinasagawa ang pulong. Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay, nakipagkita ako kay Padre Erine kaninang umaga. Tila isang linggo raw silang nagtatalo at ipinaglaban niya ang usapin. Laban ng mga padre at si Simon. Kataas-taasang lupon ng paaralan primarya. Ang kasulatan ay ipinaubaya sa lupong iyon. Ngunit ang lupong iyo'y matagal nang hindi kumukilos. Si
Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maaari ay payuhan si Don Custodio na pumanig sa kanila kung sakaling ito ay sumangguni sa kanya. Masamang simula yan, masamang palagay, na pagkikilala kayo mga bata at walang kinalaman sa mga bagay na may kinalaman sa pagbabago. Tingnan nyo ang pangyayari sa Madrid. Sa mga binatang humihingi ng mga pagbabago. Lahat sila ay pinaratangang pilibustero. Marami na ang hindi nakauwi dito. May mga bagay na hindi ko maipapaliwanag sapagkat lubhang maselan. May ibang katwiran na nag-uudyok sa matinong pamahalaan upang wag duminig sa mga kailangan ng mga kabayan. Nahuhulaan ko ang ibig niyong sabihin. Ang pamahalang kolonyal ay hindi lubos at wasto ang pagkakatatag at nananalig lamang sa palapalagay. Mabuti pang ipaubayan na ninyo sa kamay ng pamahalaan ang bagay na iyan. Maghintay kayo, bigyan nyo ng panahon, mag-aral kayo ng mabuti. Kayo'y marunong na magsalita ng wikang Kastila at nakapagpapahayag na. Ano't nang himasok pa kaya sa bulong ito? Bakit hangad pa ninyong maituro ito ng bukod? Ang laging hinahambilin sa akin ng aking amain ay alalahanin ko ng iba gaya ng pag-alala ko sa sarili ko. Hindi ako naparito ng dahil sa akin, kundi sa ngalan ng mga nasa kalagayan na lalo pang aba. Putris, pag-aralan nila ang pinag-aralan nyo at gawin nila ang ginawa ko. Naging alila ako ng mga praile, samantalang hawak ko ang gramatika. Nag-aral ako. Ngunit ilan sa mga nais matuto ang makaaabot sa naabot ninyo? Isa sa 10,000? Pwes, ano ang kailangan ng higit sa roon? Totoong marami ang mga abogado. Ang karamihan ay pumapasok lamang bilang tagasulat. Mga doktor, sila-sila'y nag-aaway at halos magpatayan na sa pag-aagawan isang may sakit. Manggagawa, binata, magsasaka ang kailangan natin. Retorika, pangarap, mga kahibangan. Bibigyan ko kayo ng napakainam apayo sapagkat ikaw ay matalino. Estudyante kayo ng medisina. Kung kayo'y lisensyado na, mag-asawa kayo ng isang mayaman at masambahing asawa. Harapin nyo ang panggagamot at huwag kayong makialam sa bayan. Maaalala rin nyo ako at sasabihin, may katwiran kapag kayo'y nagkaroon ng uban, mga ubang katulad nito. Kung ako po'y magkakaroon ng mga ubang katulad niyan, at kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan at nakita kong wala akong nagawa kundi ang para sa sarili lamang, at hindi para sa bayang nagkaloob sa akin ng lahat ng bagay. Ang bawat uban ay magiging isang tinig at hindi ko'y pagkakapuri kundi bagkus ikakahiya. Alas 8 ng gabi ang palabas, ngunit hindi pa ito sinisimulan dahil wala pa ang Kapitan General. Isang pangyayari ang nagpasiya sa mga tao. Nakipag-agawan ng upuan ang pilosopong si Don Primitivo. Nagsigawan ang mga tao kung ibibigay o hindi ang upuan at sila'y naaliw dito. Pagdating ng Kapitang General, tumahimik ang lahat at nagsimula ang palaban. Nakita ni Isagani si Paulita na kausap si Juanito. Sinulyapan siya ng kasintahan na waring magpapaliwanag. Si Juanito naman ay umaastang nakaiintindi ng Pranses. Kinausap ni Makaraig si Pepay habang si Tadeo ay kay Don Custodio. Nagtalo ang mga estudyante. Sumang-ayon na mga ito sa kagustuhan ng mga praile. Tayo'y magiging kabesa de barangay na magiging tagasingin ng abuloy sa gayon. Ang higit na maganda ay ang pagpayo sa atin ni Padre Irene na magdiwang bilang pasasalamat sa lahat ng lumahok. Tama, isang piging na para sa mga bilanggo.